Hello mga guys, isang mapagpalang gabi na po sa inyong lahat. Andito lang po tayo sa ating YouTube channel. At meron po tayong napakahalagang mensahe na ating pong pag-uusapan ngayon. But before po natin ipagpatuloy ang ating video mga guys, please don't forget to subscribe our channel and click the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na uploadan. Kaya mga guys, just keep on watching. Okay mga kapatid, mga kaibigan, pagpatuloy na po natin ang ating topic ngayon. At ang topic pala natin ngayon ay paano nga ba maligtas? Diyan po ang napaka-laking katanungan na hindi pa po sagot ng isang tao. Kung saan talaga ang kanyang kaluluwa pagkatapos mamatay. Ito po ay napakahalagang mensahe kaya sana po ay tapusin po natin ang bidyong to kasi ito po pinaparating ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na po na tayo po ngayon ay humaharap ng matinding krisis, sakit, kalamidad, lindol, tsunami at iba pa na minsan ay hindi na po natin nauunawaan kung ano na nga ba ang mundo natin ngayon. Alam po ba natin na ang Diyos at ang tao ng kapanahunan ay magkasundo pa? Nagkakausap pa yung Diyos at ang tao ng kapanahunan. Pero nang sinabi ng Diyos na wag niyo pong kainin ang bunga ng punong kahoy na yan, ano po ang ginawa ng tao? Ang tao po ay sumuway sa sinabi ng Diyos. Kaya doon pumasok ang kasalanan. Doon po nagkahiwalay at nabiak ang relasyon ng Diyos at ang tao. At ang tao ay napalayo sa Diyos. Sinabi nga pala sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short the glory of God. At sinabi din po sa Romans 3:10 na no none righteous, no not one. Wala pong matuwid, wala kahit isa. Dahil nga doon sa namana nating kasalanan ni Adan at ni Eva. Ngayon mga kapatid, dahil nga ayaw ng Diyos na mapahamak tayo dun sa nagliliyab na apoy din sa impyerno, ay ipinapakita niya pa rin ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ipinapadala niya po ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na kung sino man po ang tatanggap sa kanya, ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng kaligtasan. Yun yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan doon sa langit. Mabasa po natin yan sa John 3:16. Yan po ay isang familiar na verse about sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Napakasarap pakinggan yung dulo ng bersikulo na everlasting life. Ang tanong, ligtas ka na ba? Yan po ang tanong na hindi mo pa masasagot ngayon. Pero sasagutin ang salita ng Diyos. Kung uulitin po nating basahin yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him. Yan po ang kailangan natin. Na kung tayo po ay maniniwala kay Jesus na Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, ay doon mo po matatanggap ang pangako niya na buhay na walang hanggan. Kaya napakasarap pakinggan na magkaroon pala tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo ay tatanggap kay Jesus na personal na Diyos at tagapagligtas ng inyong buhay. Diba? Napakasarap pakinggan. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Isipin mo, pinasan niya ang cross. Namatay sa doon sa cross sa Kalbaryo. Dahil sa akin, dahil sa iyo, at dahil sa ating lahat. Tinanggap niya ang parusa na hindi naman dapat para sa kanya, kundi para sa atin. Dahil nga sa kanyang dakilang pag-ibig na ayaw niyang ipahamak tayo doon sa apoy ng impyerno. Paano nga ba tanggapin si Jesus? Hindi lang po galing sa bibig, kundi sa puso. Kaya bago po natin tapusin ang video to, sana po ay sumunod po tayo sa
maikling panalangin para tanggapin natin si Jesus na tagapagligtas ng ating buhay. Sana po ay sundan niyo po ako sa panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, narito po ako. Ako po nagpapasalamat sa iyo sa iyong dakilang pagmamahal. At narito po ako, Panginoon, isang makasalanan. Hindi po ako karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Ngunit dahil sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong biyaya, ngayon ako po lumalapit sa iyo. Ako po nanghingi ng tawad sa lahat ng aking mga pagkakasala sa iyo. At ngayon, binubuksan ko po ang aking puso't isipan. Pumasok ka po sa aking puso at ikaw na po ang maghari at manahan. Tinatanggap kita bilang personal na Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at sa kaligtasan na aking natanggap. Maraming salamat. Sa iyo lahat ang kalwalatian, pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon mga kapatid, natanggap na muna po ang kaligtasan na pinangako ng Diyos. Sinabi niya po sa John 1:12 na kung sino man yung tumanggap, sinabi po ito sa John 1:12 na ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay pagkalooban niya na maging anak ng Diyos. Kaya mga ngayon, congratulations kapatid, kasi na anak ka na ng Diyos. Hindi ka na anak ng demonyo. Hindi ka na anak ng kadiliman, kundi tayo po ay nasa liwanag. Nasa kamay na po tayo ng Diyos. Kasi nga, nung kapanahonan, nung hindi pa po natin nakikilala ang Diyos, ay ang Diyos na mismo ang kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Ngunit, hindi natin binubuksan yung puso natin. Matagal na po tayong kinakatok ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Revelation 3:20. Ang Diyos ay matagal na kumakatok sa puso natin. Ngayon binuksan mo na ang puso natin, ang puso mo, ang puso natin ay nakamtan na po natin ang kaligtasan na pangako ng Diyos. At kahit ano pang mangyari sa mundo, ay hindi na po tayo dapat matakot, sapagkat sinabi sa Psalm 23:1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Diba? Napakasarap pakinggan na hindi niya tayo pabayaan, kasi andyan siya palagi na gumagabay at pumoprotekta sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, congratulations na natanggap mo na ang ating Panginoon Diyos, at tayo po ay mayroon na po tayong kaligtasan, at makakamtan po natin ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, at makakasama po natin siya habang buhay. Walang katapusan na yun. Diba? Napakasarap pakinggan ang mensahe ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang narinig po nating mensahe ngayon ay ibahagi din po natin sa iba, upang sila po ay makarinig at matanggap din po nila ang kaligtasan na pinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa panonood sa video ito, at sana po ay patuloy po tayong lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, dahil kasama na natin ang Diyos. At sana po ay huwag po nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos sa araw-araw na ating ginagawa. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Thank you, thank you, thank you.